So yun na nga guys, so tuturuan ko kayo paano mag-wiring sa ating solar aparato guys. So una sa lahat guys, syempre dapat meron tayong mga wire guys. So ang meron tayong wire dito is meron tayong 10 AWG, meron tayo ritong 4 AWG, meron tayong 12 AWG, then meron tayong 8 AWG. So mga wire size po yun ng ating wire. So syempre una sa lahat, syempre, ang ginawa ko dyan is pinirepair ko na yung ating mga gagamiting wire para insert na lang tayo ng insert. So, naglagay tayo ng crimp connector. Tapos, meron tayong ring lug. So, ring lug, meron tayong ring lug. Then, meron tayong heat shrink tube. Heat shrink tube pala. So, ito yung guys. So, ayan yun guys. So, ito yung mga kailangan nating mga materialis dyan. So yan guys, yan. So ito yung ating connector. So yan yung mga kailangan nating tools at materyales. So syempre ang gagawin na natin is mag-wiring na ho tayo guys. So ang una natin gagawin is maglalagay tayo ng wire to controller to breaker guys. So ang gagamitin nating wire dyan is syempre yung ating 10 AWG. Syempre ang pinakamagandang wire na kulay na gagamitin natin is red and black lang guys. So para hindi tayo malito kung saan yung positive tsaka negative guys. Syempre para once na may ginalaw tayo, hindi na tayo malilito kung ano yung positive tsaka negative. Syempre una natin gagawin is bubuksan natin itong ating mga controller. So sunod naman natin gagawin guys is i-insert lang natin to dito guys. So syempre yung positive laging nasa kaliwa yan guys. Di pa ata ito nakuluwag. Wait lang. Ayan, yan, pumasok na guys. Ilulugan lang natin ng bagya. Yun, nadali mo boy. So, kailangan lang natin yan i-lock guys. So, ilalak na po natin yan para mag-fix na yan. So, yan po muna yung ating gagawin dyan guys. So, yung wire natin AWG. Then, insert po natin yan dito guys sa ating putas dito guys. So, syempre mas maganda kung meron tong goma para hindi masugatan yung ating wire. So pupunta natin yan sa ating breaker guys. So yung breaker natin dito guys is 20 ampere. So 20 ampere yung galing sa solar to guys. So papuntang solar to. So i-insert lang po natin yan dyan. Yan guys, na-insert na po natin. Then yung itim naman is dito sa may negative sides. Sunod naman natin gagawin dyan guys is kakailanganin natin ng okay lang yan. Itatap lang natin tong wire na 12 AWG dito sa ating SPD guys. Yung SPD natin siya yung mag-absorb once na tumaas yung voltage guys. So same lang din ang kulay. Lagi nasa kaliwa. So insert natin dito yung positive. Then itap din natin dito yung itim. So negative guys. So wait lang, isin lang natin. Yan, mahirap ang buhay ng... So, ilalak na ho natin yan guys. So, syempre, ididiinan po natin yan para mag-fix yan. So, yung SPD natin guys is DC yan guys. DC. 500 DC ang ating SPD. Siya yung mag-absorb once na kumidlat. So, hindi agad magdadirect sa ating controller. Para hindi rin masira yung ating controller guys. Medyo maluwag lang tong ating scenario to. So, ipipix ko na lang siya mamaya. So, papakita ko lang sa inyo kung paano siya gawin. So, ayan. Yan po yung kanyang setup. So, yung breaker po natin dito guys is 20 ampere guys. So, galing po ito sa solar. So, ito po yung galing sa solar na breaker guys. So, yan po yung setup. Then, syempre, sunod natin dyan yung ating ground. So, pwede natin yan lagay rito. So, ito yung ilalagay natin sa lupa guys para sa lupa dumirect yung sobrang voltage na galing sa kidlat. Yan po yun. So yan po yung scenario ng ground. So yung purpose. Then susunod naman natin guys is yung 10 AWG din. Dahil nagpalit tayo ng breaker kasi dati to is 40 ampere. So nagpalit ako kasi yung 8 AWG na wire. So hindi po kasya sa controller ko kaya nagpalit ako ng breaker na 25 ampere. So yan, tara, let's go. So ganun din scenario guys. So insert lang natin dyan.
So dito. So yan, napakadali lang naman eh. So once na naka-prepare na yung ating mga wire, so hindi na tayo mamamroblema sa ating pag-insert. Yan, yan. So kailangan lang talaga i-fix natin yan para buo na buo po siya. So ganoon din po yan dito sa may breaker guys. So yung breaker naman natin to guys is ito ay 25 ampere guys. So syempre yung 25 ampere once kasi yung controller natin is 25 ampere lang. So piner ko lang siya sa 25 ampere. Yan po yun. Para hindi rin po ma-stress yung ating wire. Once na sumobra po yung pasok sa battery, so hindi po agad mag-iinit yung ating wire. So yan po yung purpose nyan. Then sunod naman natin guys is yung 8AWG naman. So ito yung sa ilalim naman to guys. So ito naman yung papunta sa battery, pero ang diskarte ko ngayon is dito ko na ida-direct sa breaker ng battery guys. So dito po yan, itatap lang po natin yan. So ganoon din po, left and right. Sa kaliwa po yung pula. Then yan po yung scenario na yan. So ilalak na po natin yan. So dinan nyo lang para mabuong po yung pinaka terminal. So hindi ko pa siya masyadong higpitan dahil ito is sa pang isang ano lang to, tutorial para mabilis ho tayo. Then itatap ko siya rito sa may breaker side ng breaker ng battery guys. So ganun din kaliwa. So ganun lang din yan guys. So hindi ko muna siya ilalak kasi ito pa is yung ating lalagyan pa rin natin to. Same scenario lang yan guys. So ganun lang din scenario. So 10 AWG lang din kasi same lang po yun ng ampere. So yan po is papasok na ho natin dito. So yan, insert lang ho natin. Yan, pasok lang natin to. Madali lang i-insert kasi meron siyang terminal. So hindi na tayo mahirapan. So lock lang ho natin. Ganyan lang po kabilis mag-wiring guys, lalo pag naka-prepare na. Then same scenario lang din sa kabila. Yan, scenario po. Yan, insert lang po natin. Kasi dalawang controller natin, kaya kailangan din natin ng scenario ganyan. Post mo muna. So yun na, ito na po yung ating 12 AWG. So same scenario lang din po dito kasi ito is SPD rin. So insert lang po natin yan dito sa side na red and black guys. So mas maganda, pare-parehas lang po yung kulay ng ating wire para hindi po tayo malito once na magre-repair po tayo or ipapatrabaho natin sa ibang electrician kung tawagin. Ito first time ko lang gumawa ng solar aparato, pero ito lahat is ni-research ko para kahit papano meron tayong kaalaman at idea para makabuo tayo ng magandang build. So ganun din scenario niyan. So ito po yung 20 ampere then 25 ampere to guys. So same scenario lang po sila kasi parehas lang po sila ng ampere. So ayan po, ito po yung ating 10 AWG. So same scenario lang din, insert lang po natin dito. Ito na lang. Yan. So insert lang po natin. Medyo magulo-gulo pa tong scenario na to kasi hindi ko pa yung malilinis. Pero once na natapos ko nang ayusin to, lilinisin ko na yung wiring niyan. Ito is pinakita ko lang yung tutorial para mabilis na tayo. Ito naka-insert. Yan guys, so yan po yun scenario natin. So basta lagi nasa kaliwa yung positive at negative na wire guys. So kaliwa is pula, sa kaliwa is pula, then sa kanan is yung negative. So standard na po natin yan, black and red, para hindi po tayo nalilito. So yan po yung ating setup. So ito is meron akong breaker. So ito is papunta sa solar. So insert lang po natin sa solar dito. So kaya bakante pa siya. So yung solar ko hindi ko pa nakakabit sa bubong. Then ganun po. So sunod po natin is ito pa. Itatap down ulit po natin yan dito sa may breaker. So battery breaker side.
So medyo masikip lang to, pero syempre magagawa natin ng paraan yan once na already goods na. Masikip lang siya pero mamaya magiging okay yan. Kasya lang yan, tiwala lang. So i-insert pa rin natin dito kasi yung battery terminal, kaya medyo masikip na sila rito. So yan po. So medyo matrabaho pero sige, okay lang yan. So insert na po muna natin to para hindi maglikot. So yan po yung wiring ng ating breaker guys. So this breaker 2. So yan. Yan lang muna natin yan guys. So hindi po muna natin yan ipipix. Pause mo muna. So yun na nga guys. So ito is yung wire po natin na galing sa breaker na 100 ampere. So ang wire po natin dyan is dapat is 4 AWG or 2 AWG. So kailangan na makapal na wire dito kasi dito na manggagaling yung malakas na voltahe na itatransfer sa ating peto galing sa battery guys. So syempre ito yung ating wire for AWG. So ipe-prepare na po natin yan. Pero meron din ako na prepare na para sa battery ko. So is for AWG din to. Then meron ako fuse na 150 ampere guys. So ito yung ating fuse. So ito po yung parang guard ng ating battery guys. Once na may pumutok dyan, so ito muna yung puputok, so hindi madadama yung ating battery. Kaya meron tayong fuse tsaka breaker guys. So yan po yung purpose ng ating breaker. So pinutol ko lang yan, kinat ko lang po yan. So yan po yung ating setup. Yan po yung scenario. Dapat mas malapit to sa battery, kaya mas maganda. So yan po yung setup natin guys. So yan po yung sa battery, susuksok dito. So yan. Ay, baliktad. So yan, sa kaliwa guys, sa post. Yung itim naman is sa kanan guys. So mamaya ko na ayusin kasi medyo masikip dito sa aking pwesto. So ito muna yung ating titirahin. So itong side na to. So ito, ang muna natin papasok syempre yung itim guys. So i-insert lang po natin dito. Then pasok rito sa side na to. Then dito natin po siya ilalagay sa inverter na guys. So inverter po natin is ayan. So medyo makunat lang talaga yung wire. So kailangan mo lang din talagang higpitan. So medyo magulo pa yung aking signal. Hindi pa kasi masyado nakapiksyo ang ating inverter. So yan, medyo nalaban guys. Nalaban yung ating wire. Ayusin na lang po natin yan once na nakabit na po natin. So yan, ganyang scenario lang po muna para kahit pa paano is nagagawa natin ng video. So yan, so sunod naman po natin yung ating red. So siyempre sa left side, so insert lang po natin dito. Medyo masikip lang. Huwag lang magasgasan talaga yung ating wire. So insert natin rito sa 100 ampere to na breaker guys. So ayan, nagkakasikipan na. So meron tayong tumapalag siya boy. Yan. So insert lang po natin yan dito. Yan. Ano lang pala eh. Pumalag ka na pumalag. Pumalag ka pa eh. Tigas-tigas eh. So medyo matigas yung ating wire. Yan. So yan po muna yung ating setup kasi medyo magulo pa talaga yan. So yan po muna. So yan po muna yung setup po natin. Then susunod naman natin dyan guys is yung ating para sa ating LBD. So LBD siya po yung pinaka utak. Then ito yung pinaka nagsiswitch. So nagpapatay ng ating kuryente once na merong bumaba yung battery or tumaas yung ating kuryente guys. So ang sunod, una po natin gagawin dyan guys is ito. So meron tayo ditong 12 AWG. So medyo manipis na po yung wire kasi banda rito side na to. So maninipis na po yung wire dyan. So hindi na masyadong malaki yung voltahe na pumapasok kasi na ayos na nito. So paano siya ikabit yung ating LBD, yung wiring niya. Then ang gagawin po natin dyan guys is itatap po natin yan dito. Kaya hindi ko pa siya nilock. So papasok po natin dito yan guys.
So yan. So insert lang po natin yan dito. Isiksik lang natin. Tatap natin. So yan. Nakikita nyo po ba? Medyo palaban din talaga yung wire eh. So yan. Yan po muna. So hindi ko po muna siya ipipix. Kasi medyo nagmamadali tayo sa ating video. Okay na. So sa kaliwa is red and black sa kanan. So yan po is tatap po natin yan dito. Dito sa kanyang, okay, medyo crowded. So dito po yan itatap guys. Ano ba to? Lugan po muna natin guys. So yan, sak na. So ingat lang kayo dito sa ano na to kasi may, ito is live wire na to. Mas maganda ata ilipat ko yung wiring. Medyo umiksi siya dito sa side na to. Okay, pilitin lang muna natin. Yan. Tigas. Lipat nga natin to. Walang lilipat ko lang tong wire guys. Medyo malayo na kasi siya eh. Ito natin lagay. Medyo pitin siya pag doon sa side na yan. Kasi makita boy kung nasa na ba yung ating. Meron na po tayong na-prepare na wire para sa ating battery guys. Ito po is i-insert po natin yan dito sa ating 100A na battery sa ampere. Then meron po tayo rito 150 fuse ampere na to guys. So ito po yung magpoprotekta sa ating battery once na nagka-problema or malfunction. So ito muna yung mag-absorb ng damage guys. So siya po yung pinaka security guard ng ating battery guys. So yan po yung ating wiring. So syempre ito po yung kunwari galing sa battery. So insert lang po natin yan dito. Yan. Yan lang po. Kakasya yan kahit tatlo yan. Yan o. Kasya yan tatlo. So yan po. Yan po yung ating setup. So yan. Kasya yan tatlo boss. Yung crowded lang talaga. Mas maganda syempre ipipix nyo yan. Yan po ating setup. Kasi yan tatlo. Kasi once na nag-direct pa tayo sa battery na wire, so masyadong mahaba yung wire. So mahal po kasi yung mga wire po natin na ganito. So yan. So yung wire po kasi na ganito, kung pwede mo siyang i-direct sa battery, pero syempre ito tinap na lang po natin yan dito. So sunod naman po natin yung breaker to inverter guys. So syempre ang gagamitin din natin dyan na wire is for AWG. Syempre kailangan na natin ng makapal na wire dito guys. Kasi malaki na po yung voltahe na pumapasok sa ating inverter na galing sa battery. So ito po is i-insert po natin yan dito sa ating 100 ampere na battery guys. So ayan po yung aking setup. So yan. Hit natin pala. So mas maganda guys, meron pong goma yung ating mga distribution box para hindi po masyadong masugatan yung ating wire. So medyo makunat po kasi yung wire po natin guys, kasi medyo makapal na yan. So yan. Sunod naman natin guys is yung ating negative. So dito po natin siya papadaanin. So yan po yan. So yan po yung ating setup na yan. So medyo palaban lang din itong mga wire na to ah. ayaw makisama. Kunat. So pwede mo muna natin siyang i-lock, i-fix muna. Para hindi siya magalaw. Nahihirapan. Yan, pipix po na muna natin yung ating breaker. So kailangan syempre mas maganda kung pasok na pasok po siya.
Then next po natin is pupunta naman sa ating inverter guys. So yung inverter po natin, siya po yung magko-convert ng ating power. So DC to AC. So yun po yung kanyang purpose. So yung ating inverter guys. So yan, medyo lumalaban lang din talaga yung wire kasi medyo makunat. So mamaya na natin yan i-fix. Kailangan muna natin itong ayos. So ayan guys. Medyo mahaba ng onti itong wire natin. Pero gawa natin ng paraan. So yan guys, so hindi po muna natin siyang ipipix gaano. Yan. So may nag-sounds pa. Ayun. So yan po yung ating setup ng ating breaker na 100 ampere. So dapat to is 150 o MCCB. So ito lang po yung nabili ko. Then ito po yung ating 4 AWG wire. So direct po yan dito sa positive tsaka negative. Guys, so tuturuan ko naman kayo paano mag-wiring sa ating LBD tsaka SSR40 guys. So ang kakailanganin natin dyang wire is 12 AWG. So para may lagay po natin yan dito sa ating mga socket. So medyo maliit na po kasi ang kanyang socket. So kailangan niya na po is 12 AWG sa side na to guys. So tara, let's go. So una natin gagawin dyan guys is itatap natin yan sa ating 100A na battery ay breaker. So tara, let's go. So yan po, i-insert na po natin yan dito. So dito lang po natin yan i-insert. So syempre lulugan natin yan, nakaganyan po yan. So yan, yan. Yan po. So red and black. So pwede na po natin yan luwagan. Kasi medyo fix na to eh. So luwagan natin ng bahagya. Then insert po natin yung 12 AWG dito. Medyo palaban tong wire na to. So yan, ipasok ko naman kahit kailangan natin ito ma-insert ng maayos. Ayan yung ma-insert. Okay, sa ilalim mas maganda. Sa ilalim na lang. Yan guys, sa ilalim ko na lang siya itinap. So ganoon din sa red wire. So luwagan po muna natin to. Medyo pilipit na nga itong wire na to, sobrang tigas. Pero lalagyan pa natin yun ng wire sa ilalim. O pwede na rito, yan. Kahit pa paano hindi na tayo mahirapan mag wiring. So yan, medyo fix na po yan. So ito po natin, ito po yung ating wire. So insert lang po natin yan guys. So ang problema na ito guys is may ililipat na po natin yung positive is nasa kanan na at negative is nasa kaliwa. So ito po yung positive, meron naman po siyang body marker. So dito po yung negative natin, so yung black wire. So unahin po muna natin yung red wire. So dyan po natin siya insert. So yan, insert na po natin. So negative po yung kanyang screw. So nandito na po sa kaliwa, nasa kanan na po yung red wire. Then ito na po yung ating negative is nasa kaliwa na. So yan po yung kanyang input. So sunod na po natin guys is syempre yung sa output naman ng ating LBD. So ganoon din po yan guys, nasa kanan na po yung positive tsaka nasa kaliwa yung negative. So yan, medyo baliktad na ho yung scenario nila. Yan, insert lang po natin. So nakapag ready na po ako ng wire nyan, tsaka mga terminal, tsaka ring lug. So yan, medyo
fix lang po natin yan. Luwag, mali ako ng insert. Yun, masok. Ayan na, medyo na-fix na po natin. So ang mangyayari po niyan, dito po tayo mag-start niyan ulit sa ating SSR. So yung positive po natin is nasa kanan, so yung negative natin is nandito. So tinanggal ko na po yung screw niyan para madali na po tayo. So yan po yan. Yan, para ma-fix na po natin siya ng diretso. Yun, nadali mo boy. So yan, nasa kanan na po yung ating positive. Yan. Susunod naman po natin yung ating negative wire. Yan. So once na already good sa po yan, so ang mangyayari po niyan guys, so yung ating polarity is wala na po. So wala na pong positive negative yan, pares na po yan positive or pares na negative. So ito na po yung ating pinirepair na plug. So yan po yung ating wire. So yan po yung nakakonect sa ating, ito po natin yan i-insert sa ating inverter. Kunyari ganyan ho. So yan po yung kanyang pagkakasetup. So yung ating polarity na guys is wala na po tayong polarity dito. Pero depende na sa inyo para mas maganda tingnan. So dito ko na yung aking, ay dito na lang yung pula. Maganda. Dito na lang pala. Para same scenario lang sila. Nasa yan. So yan po yung ating setup na yan guys. So mag-prepare na rin kayo ng plug. So ito is 10A, 10 ampere. Then sunod natin yung mas maganda nga dito na lang pala to. Abot ba to? Medyo bitin guys. So transfer po natin. So pares lang po siyang, pares kulay pula po ang ginawa ko. Wala naman pong polarity yan. So pares na po yan. Tapos live, ito po is live wire. So dito na po siya. So yan, ganyan lang po kadali mag-build ng ating solar aparato. Basta dire-diretso lang po yung panonood nyo dito. So insert na po natin yan dito papunta sa ating breaker guys. So yung breaker po natin is 60 ampere. So AC na ho yan, hindi po yan DC. So AC po itong ating breaker na to. So pang kuryente na yan sa Meralco. So insert lang po natin to dito. Then syempre meron tayong SPD. So SPD natin guys is 20 kA. So ito po is pang AC na SPD. Once na meron pumutok na appliances natin, so siya po yung mag-absorb ng ating kuryente na sumobra. So itatap lang po natin yan. So syempre itatap lang po natin ng same lang sa ating solar na SPD. So ayan po siya. So ayan po yung pagkakasetup po natin. So insert lang po natin yan. So naka-ready na rin yung pang top na wire. So 12 AWG lang din po yan. Ano mo, ito focus. Pindutin mo para mag-focus. So yan po. So ito tatap po natin sa neutral, sa live tsaka sa ating neutral. So yan po yung ating setup.
So yan po yung ating wiring ng ating LBD, SSR, tsaka yung ating breaker. So syempre lagyan din po natin yan ng ground dito. So wala pa tayong ground na mahaba. So yan po muna. Then pause mo muna. Guys, so tuturuan ko naman kayo paano magkabit ng AC monitor sa ating circuit breaker. So ang kakailanganin po natin dyan is 12 AWG wire. So yan po yan. Then meron tayong pang top. So 12 AWG wire din po yan. So una na po natin gagawin dyan guys is ito po is gagawin po natin to. I-insert na po natin yan dito. Syempre nasa kaliwa po yung ating positive at nasa kanan naman yung ating negative guys. So ito yung pang-top natin, so isasabay na rin po natin para isang lock na lang. Yan po yung ating pang-top na wire papunta sa ating AC monitor. So yan, ipipix ko na ho siya para isang sabay na lang po. So ayan po yung pang top tsaka yung mahabang wire na live wire papunta sa ating outlet na yan guys. So ayan na, medyo na fix na ho natin. So ito naman po is ito po yung ating itatap dito sa ating AC monitor. So naka ano pa? Sikip pa. So luwagan lang po natin. Medyo masikip pa nga ito. O pala naluwagan. Luwagan lang po natin yan para ma-insert natin yung ating positive wire. Ito yung itatap lang po natin. So gagawa rin po kayo ng pang top na wire. Then ito rin ho sa may negative. So once na already goods na. So yung wire po natin na negative, so insert po natin yan sa may butas. Yan. So lalabas po natin yan dito. Yan po yung anyang setup. Then i-direct na po natin yan sa ating outlet. Then itong kulay pula natin, so dito na po yan sa may guidely. So yan po is papunta na sa ating outlet. So yung outlet naman po natin guys, so syempre yan po yung ating setup. So syempre ipipix na lang po natin yan sa ating wire dito sa dalawang tornilyo na yan. So ayan po yung setup po natin guys. So napaka-simple lang, 'di ba? So hindi ko muna siya ipipix kasi hindi ko pa yan nababalatan. So ayan. Ganyan po yung ating setup. Para makita niyo yung kabuuan ng ating solar aparato. Tagal boy. Post ko. Yan. Yan. So ayan. So play mo na. So yun na nga guys, ayun na po yung ating solar setup guys. So kung nakikita nyo po, ayun yung ating solar controller. So 25 ampere po yan na merong 10 AWG wire. So papunta sa ating 20 ampere itong side na to. Then yung ating namang controller to breaker naman is ito is 25 ampere guys. So yung wire po niyan is 10 AWG. Then nagtap po tayo rito ng 12 AWG papunta sa ating SPD. So same scenario lang din po yan sa kabilang side kasi dalawa yung ating solar controller na ganun din po yung kanyang ampere. So 20 tsaka 25. Then yung sa ilalim naman po niyan, pwede man po kayo mag 10 AWG dyan, pero ginamit ko is 8 AWG wire na papunta sa ating 100 ampere na breaker guys. So ito po is ating wire papuntang battery and nasa ilalim po yung ating wire na nanggaling sa ating breaker na 25 ampere guys. Then pinapunta natin sa ating breaker na 100, papunta na yan sa ating inverter. So yan po yan, positive negative. Then yung sa LBD naman po natin, so nandito rin po yung dalawang wire. So papunta yan dito. So baliktad na po yung polarity niyan. Positive naman yung nasa kanan. So ito po is out. Papunta naman sa ating SSR. So yun naman po, pagdating dito, positive, negative. Pagdating naman, paglabas dito guys, so wala na pong polarity yan. So pahala na kayo kung positive or negative, ganyan. Then meron po tayong wire na papunta, ayun.
So ito naman po yung ating sa plug-in guys. So dito naman i-insert yung ating sa inverter, yung plug yan. So yan po yung ating wire papunta rito sa ating AC breaker. So yan po yung ating wire din is 12 AWG. Then nagtap din po tayo rito sa ating SPD na pang AC. So yan po yung ating setup. Then yung sa ilalim naman po papunta naman sa ating AC monitor. So nagtap din tayo rito ng 12 AWG. Then yung wire po natin na wire na line, so di na natin pinasok to sa may butas, yung ating kulay pula. Then yung kulay itim po natin is pinasok po natin yung dito lumabas. Then dito na magdadirect sa ating outlet guys. So yun na po yung ating setup ng ating solar aparato.